Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsam ng kari-arian. Tubuhi silang makikipagdigma. Ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman at ito'y inutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ng utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki
inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinlang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa iyong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namin minsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Mayroon pong isang tanong na ibinigay kay Jesus ng isang lalaking napakayaman. At ang tanong niya ay, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Naiisip ba natin ito? Kung yung usapin tungkol sa buhay na walang hanggan, naiisip ba natin o iniisip ba natin
kung tayo ba ay makakapasok sa langit, makakarating sa langit. Kasi pag sinabing langit, buhay na walang hanggan. Pag sinabi namang impyerno, buhay na walang hanggang paghihirap. Buhay ka, pero habang buhay kang naghihirap. Sa langit, buhay ka at talagang yung buhay ay mararanasan mo ng walang hanggan. So sabi ng lalaki, o ang tanong ng lalaki, paano po magkakamit ng buhay na walang hanggan? Mabuting tao yung lalaki. Mayaman yung lalaki. Mayaman na mayaman yung lalaki. Pero bakit sa kabila niyan, ang tanong niya ay, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kasi yung katotohanan, hindi natin masusuhulan o hindi natin mabibili ang langit. Kasi yung katotohanan din, ang lahat ng naipundar natin, lahat ng kayamanan natin, iiwan yan dito. Ang inaasahan lang, yung mga kayamanan na yan ay makatulong nawa sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tingin niyo po. Kasi baka yung, ano bang status mo ngayon? Ikaw ba'y mayaman na? O ikaw ay gusto pa ring yumaman? Iba din yung gusto mong yumaman sa gusto mo pang yumaman. Pero hanggang saan? Kasi walang katapusan ang hangarin ng tao na maging mayaman. Walang katapusan yan. Yung dati, akala mo, okay ka na meron kang 1 milyon. Pero nung nagkaroon ka ng 1 milyon, parang gusto mo 2 milyon. Gusto mo 10 milyon. Gusto mo bilyon na. Eh, hindi natatapos. Ano ba, kumpara natin, magkano ang pera mo ngayon? Gusto mo pa ng marami? Gusto mo pa dagdagan? Eh bakit yung mga may bilyon na? Ngayon gusto pa rin ng bilyon. Gustong madagdagan na madagdagan. So walang katapusan. Pero hindi natin sinasabing masama yun. Ang sinasabi lang, katulad ng payo ni Jesus doon sa lalaki, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, kung tutusin, hindi pa yun eh. Kasi ang sabi niya, kung gusto mong maging buhay, magkamit ng buhay. Ang sabi ni Jesus kung gusto mong magkamit ng buhay, sabi niya, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga nangangailangan. So, paano to? Anong gagawin natin? Sister Sally, pamigay mo na daw. Di ba? Nahihirapan tayo. Pero hanggat hindi tayo nagle-let go, tandaan niyo po yan, ha? Darating ang araw na wala kang magagawa kundi bitawan ang mga yan. Yun nga lang, bibitawan mo ba ng maluwag sa loob o bibitawan mo lang ng ang bigat sa kalooban? Kaya pala, napapansin niyo minsan, pag dumudungaw kayo sa labi ng isang yumao, pag namatay, napapansin niyo ba? Kung maaliwalas ba? Ibig sabihin, maluwag sa kalooban na nilet go ang lahat ng mga iiwanan niya dito sa mundong ito. Pero kapag yung hirap na hirap siyang iwan, yung bang maghihingalo na lang, mamamatay na lang, o yung kayamanan yung lupa ko, yung kondo ko, yung pa rin yung iniisip, di ba? May ganun, no? Yung mamamatay na lang, ang iniisip pa, o yung lupa sa Cavite, o yung kayamanan, yung alahas sa bangko. Ang bigat, pag tinitingnan mo, no?
Kaya sana po, no? May panahon, tandaan niyo po ha, may panahon na nag-a-accumulate tayo. Ibig sabihin, nag-iipon tayo, nagpupundar tayo. Kasi masarap sa pakiramdam din naman talaga. Nabubuhay tayo, nabubuhayan tayo pag nakikita natin yung mga pangarap natin o yung mga inambisyon natin na nakamit naman sa pagpupursige, sa pagtsatsaga, lalong-lalo na nakuha mo hindi sa pangungurap, hindi sa pagnanakaw, hindi sa diyang pinagsikapan mo. Masarap sa pakiramdam. Ha? Pero tandaan mo, pag dumating ang araw na hinihingi na sa'yo, i-let go mo yan, i-let go mo na yan. Para mas maging, sabi po, no, kung gusto mong maging ganap yung iyong nararamdaman, maging ganap ka, yung buhay mo, mas magkaroon ng sense, magkaroon ng meaning, diyan po susukatin kung gaano tayo ka-attach o magdi-detach tayo ng maluwag sa mga kayamanan dito sa mundong ito. O, tandaan niyo po ha, kaya nga, dapat alam mo rin naman kung hanggang kailan ka. Dapat tayo dapat alam na natin yun. Oops, okay na ako, tama na ito, i-enjoyin ko na lang ang buhay ko, i-enjoyin ko din yung pagtulong. So, mawawala din yan sa ayaw at sa gusto mo. O kaya, kung hindi man yan ang mawawala, ikaw ang mawawala sa mundong ito. O, hindi ito, no? Kaya nga sabi ni Kristo, sige, alam mo yun, yung parang binibigyan pa siya ng pagkakataon, sige, gawin mo muna yan, saka ka sumunod sa akin. Pero sana po, hindi katulad ng lalaki, malungkot na umalis dahil napakayaman ng lalaki. Amen? Hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Angelito at Aurora na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.